Ang Pilipinas ay puno ng hiwaga, misteryo at katakot-takot na nilalang. Kung gusto mong makarinig ng mga ganitong klaseng storya, paabutin sa 100 likes ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para laging maging updated sa mga nakakatakot na storyang hatid ng Night Shift Stories. Una nating napakinggan ang tungkol sa kanibalismo. Ano ito? Saan nangyayari? Paano? At bakit isinasagawa ito ng ibang tao? Ngayon naman ay matutuklasan natin kung sino-sino ang mga naitalang cannibals na ito. Ikukwento ko kung paano nila ito ginawa. Kung sino-sino ang mga kaawa-awang biktima at aking babanggitin ang kanilang mga tunay na pangalan. Pasintabi lamang sa mga kumakain sapagkat ang susunod na mapapakinggan ay may taglay na masiselang nilalaman. Tapangan ng kalamnan sapagkat kahindik-hindik ang iyong masusubaybayan. Bago tayo magtungo at mawili sa buong istorya, huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. At kung sakaling magustuhan ang video na ito, maaari mong i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Peter Bryan. It was nice. Mga katagang binitawan ng lalaking ito matapos niyang patayin ang kanyang kaibigang si Brian Cherry gamit ang martilyo. Kanyang niluto ang laman ng tao pati na ang utak nito. Gamit ang kawali, prinito niya ito sa mantikilya at maganang kinain. Inamin niya sa isang interview na uubusin niya pa sana ang lahat ng laman ng kanyang kaibigan kung di lamang siya naabutan ng mga pulis. Sinasabing kilala si Peter Bryan bilang mabait at tahimik noong siya'y nagbibinata. Lumaki ito at namuhay nang wala masyadong kaibigan. Unang naitalang pagkakakulong niya ay taong 1994 dahil sa pagpatay ng isang bantay sa tindahan. Si Misha Sheth, 21 years old, isang Indian. Di kalaunan ay inilipat si Peter sa isang open psychiatric ward taong 2004 dahil sa pambubugbog sa isang 16-year-old na babae. Jeffrey Dahmer, o mas kilala bilang Milwaukee Cannibal o Milwaukee Monster, isang serial killer at sex offender. Kabilang sa mga naging kaso niya ay cannibalism at necrophilia o ang pagkamit ng sexual na kasiyahan sa paraan ng pakikipagtalik sa patay o bangkay. Si Jeffrey ay kumitil ng 17 buhay. Lahat ay kalalakihan. Kanya munang pinapainom ang biktima ng sedatives. Maya-maya ay kanyang sasakalin ng walang pagdadalawang isip hanggang sa ito'y malagutan ng hininga. Sa kanya ipagpapatuloy ang susunod niyang hakbang. Sa ibang pagkakataon, kanyang pinupukpok ng mabigat na bagay sa ulo ang kanyang biktima upang tuluyan itong mamatay, ngunit kadalasan ay dumidiretso na siya sa paghiwa o pagtaga ng katawan nito. Kanyang kinakain ang ibang parte ng katawan at ang mga natitirang laman ay itinatago sa ref. Si Jeffrey Dahmer ay pinatay ng kapwa niya bilanggo sa loob ng kulungan buwan ng Nobyembre taong 1994. Jose Luis Calva, pinagsususpetsahang nakapatay ng 2 hanggang 8 katao, pero mas kilala bilang ang cannibal na pumatay at kinain ang sarili niyang girlfriend sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ito ang unang kaso ng ganitong uri ng pagpatay na naitala sa bansang Mexico noong taong iyon. October 6, nang huling makita ang babaeng si Alejandra Galiana. At
At paglipas ng ilang araw ay nahuli itong si Jose Luis Calva sa kanyang bahay na kumakain ng karne ng tao na tinimplahan pa ng lemon. Sinubukan man niyang tumakas at lumusot sa bintana. Siya'y nadakip ng kapulisan. Sa loob ng bahay nito ay natagpuan ng iba pang nagkalat na parte ng katawan ng dalagang si Alejandra. Ang ibang lamang naluto na ay nasa kawali, ang iba'y nasa ref at nasa cabinet sa kusina at ang mga buto na may nasa loob ng isang cereal box, karumal-dumal. Buwan ng Disyembre taong 2007, nagpakamatay si Luis Calva. Natagpo ang nakabitay ang kanyang katawan gamit ang sarili niyang sinturon. Ed Gein, mas kilala sa tawag na Butcher of Plainfield, may kaso ng multiple murder at grave robbery o ang iligal na pagnakaw ng mga bangkay sa kani-kanilang libingan. Bukod sa pag-aming, nagsagawa siya ng cannibalism sa dalawang babaeng kanyang naging bihag. Ano-ano pa nga ba ang ginagawa ni Ed Gein sa mga bangkay ng tao? Narito ang iilan sa di kapani-paniwalang gawain niya. Lumilikha siya ng basurahan galing sa balat ng tao. Mga disenyong pan-display na gawa sa bungo ng bangkay, mangkok na gawa rin sa bungo, leggings na gawa sa balat ng tao sa bandang hita, maskara mula sa balat ng mukha ng babaeng biktima, sinturon na gawa sa utong ng tao, lampshade mula sa balat ng mukha, at nirecycle na kuko mula sa totoong kuko ng mga babaeng biktima. Ang mga nabanggit ay iilan lamang sa karumal-dumal niyang krimen sapagkat napakarami pa kung iisa-isahin. Matindi ang naging epekto nito sa bansang Amerika na naging resulta sa pagbuo ng mga pelikulang The Texas Chainsaw Massacre, The Silence of the Lambs, at Psycho. Sumikat ang mga pelikulang ito at nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa mga manonood at di maikakailang siya ang inspirasyon sa likod nito. Binawian ng buhay si Ed Gein taong 1984 dahil sa respiratory failure. Alfred Packer, o mas kilala bilang The Colorado Cannibal. Siya at ang kasamahang 5 kaibigan ay sinubukang lakbayin ang San Juan Mountains of Colorado kalaban ng malupit na panahon ng taglamig. Sa kasamaang palad, si Packer lamang ang nagtagumpay na makarating sa destinasyon. Sinabi niya sa mga lokal doon na hindi raw kinaya ng kanyang kasamahan ang lamig at pagod sa pagtahak sa lugar kaya't iniwan siya ng mga ito. Ngunit di kalaunan ay umamin si Alfred na napilitan siyang magsagawa ng cannibalism sa mga kaibigan niya. Ikinwento niya kung paano niya isa-isang pinatay at kinain ang mga bangkay nito upang mapawi ang gutom sa napakahabang paglalakbay. Hinatulan siya ng 40 taong pagkakakulong. Ngunit ito'y nakatakas. Ilang taong lumipas ay nadakip siyang muli at hinatulan ng kamatayan sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan. At ang huli at ang isa sa naitalang may pinakamalala at nakasusukang krimen isinagawa. Si Leonardo Cianciulli, ang kilala sa tawag na Soap Maker of Correggio, isang Italian serial killer at cannibal. Nakapatay ng 3 babae sa bayan ng Correggio taong 1939 to 1940. Ang bangkay na kanyang nagiging biktima ay sinasala niya, niluluto at ginagawang sabon o tinapay. Taong 1939 nang nakatakda ng sumali ang kanyang panganay at paboritong anak na si Giuseppe sa Italian Army para sa paghahanda sa World War II. Mahirap para sa kanya na malayo sa kanyang anak. Pinoprotektahan niya ito sa abot ng makakaya niya at doon na nagsimula ang kanyang krimen. Pinaniniwalaan ni Leonardo na upang masigurado ang kaligtasan ng kanyang anak kahit na malayo siya sa piling nito ay ang magsagawa ng human sacrifice, ang mag-alay ng katawan ng tao. Kanyang naging biktima ang 3 sa kanyang kapitbahay, mga babaeng may edad na ang mga ito. Isinalaysay ni Leonardo Cianciulli ang kanyang paraan ng pagpatay sa mga babae. Ang kanyang 2 biktima ay parehas niyang tinaga sa katawan, pinutol-putol ng 9 na parte, sinahod ang dugo sa planggana at isinilid sa aparador. Pagkatapos ay inilagay ang mga parte ng katawan sa isang malaking palayok at pinatong sa apoy. Binuhusan ng 6 na kilo ng caustic soda.
Hinalo ng hinalo hanggang sa matunaw ang buo-buong parte at lumapot ito. Ang dugo naman na sinahod niya ay kanyang matyagang pinatuyo, dinurog at hinalo sa harina, gatas, itlog at asukal, tsokolate at kaunting margarine. Matapos niyang masahin ang lahat ng sangkap, matagumpay niyang naihanda ang cake at ito'y inalok niya sa mga dalagang bumisita sa kanilang bayan. Nasarapan ng kanyang mga bisita at gayon din siya. Sumali siya sa hapagkainan. Ang huling naging biktima ni Leonarda ay may kaibahan sa prosesong isinagawa niya sa mga nauna. Tinaga niya rin ang katawan nito, hiniwa-hiwa sa iba't ibang parte, inilagay sa palayok at binuhusan ng isang bote ng cologne o pabango. Ibinabad niya ng matagal sa apoy hanggat sa humiwalay ang taba nito. Matyaga niyang hinintay hanggang sa naging magatas na ito, namuo at nagmistulang sabon. Lahat ng kahindik-hindik na gawaing ito ay itinanggi niya hanggang sa napag-alamang ang kanyang anak ay kasabwat sa krimen. Umamin si Leonarda at nagsabing lahat ng ito ay dahil gusto niya lamang protektahan ang kanyang anak sa kapahamakan. Hinatulan siya ng 30 taong pagkakabilanggo at 3 taon sa criminal asylum. Di nagtagal ay binawian din ng buhay ang babaeng ito taong 1970. Karamihan sa kasangkapang ginamit ni Leonarda sa pagproseso ng kanyang mga biktima ay nakadisplay sa kasalukuyan sa Criminological Museum sa Rome. Kasali na rito ang kanyang ginamit na palayok. At doon nagtatapos ang kanilang storya. Iilan lamang sila sa napakaraming mayroong kaso ng murder, necrophilia at cannibalism. Huwag kakalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. I-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Abangan ang mga susunod pang kwentong puno ng hilakbot na naitala na sa libro ng kasaysayan. Hanggang sa muli. Marami pang hatid ng mga nakakatakot na storya ang aming team. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i-like ang ating video, at ibahagi sa inyong mga kakilala ang nakakatakot na storyang ito. Maaring i-comment down din sa ibaba ang inyong natutunan at kung saang bahagi kayo pinaka natakot.